What's up viewers? What's up keepers? It's me, Chi. Welcome back sa channel ko. Tara, samahan niyo ako sa panibagong vlog. Pero bago ang lahat, papasukin natin ang intro. Intro, pasok. Ayun guys, papunta ako ngayon sa Antipolo. May i-deliver kami. Actually, may isi-set up kaming bagong aquarium. Monster tank to, 225 gallons. Tapos doon namin to bubuuin. Bago ako pumunta doon, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga bit-bit ko, okay? So yan yung mga bit-bit natin guys. 225 gallons ang gagawin namin ngayon. Tapos meron tong sump. Then, ito yung mga filter media na gagamitin natin. At iba't ibang accessories. Yan. So meron tayo ditong TGR PPS01, tatlong bucket po yan, 22 liters naman po per bucket. Kung gusto nyo umorder sa akin ito, 5,500 po yan per bucket. Okay, then ito naman Jebo 9970. Yan. Ito yung AC/DC pump natin na gagamitin. Sa submersible pump naman guys, since hindi monster fish ang aalagaan ni client, mahina lang yung gusto. Ito ang sinuggest ko, HY309 lang. Pero kung kayo ay magbubuo ng monster tank at monster fish, syempre ang aalagaan nyo, I suggest na mag ALC 8000 tayo kung gantong sukat ng aquarium. Then dito naman may premium wool tayo, Fish Love water conditioner. Nandito rin yung Scene Bio natin, yan, ng TGR. Ito yung magiging starter natin sa project na to, since bago lahat, bago filter media, bagong aquarium. So kailangan natin na ito ng mga starter na water conditioner. Then, ito namang ilaw na gagamitin natin ay Cosmic na white. Ayan. So, T12 5 row. Tapos, drop mat. Ayan. Para sa sump. Then, media bag. Ayos. Okay. Biyahin na ako. Yo, what's up? So, yun guys, I'm back. Andito na ako sa Antipolo. So, dito ata yung gagawa namin ng aquarium. Itong area na to. Okay, opisina yata ito ni client. Yan, dyan tayo gagawa. Okay. So, waiting na lang ako sa mga kasama ko and kay bossing. So, update ako maya-maya. Chill-chill lang ako dito. Ayos. Okay, so ito yung mga kailanganin natin. Andito na yung 100 gallon sump. Yan, tapos stand natin. Ito, tinan nyo naman. Yan, o. Tubular. So, may kasama na laging 3/4 na plywood to. Naka-paint na rin. Tapos rubber mat, yan, rubber mat na makapal yung magiging patungan ng aquarium. Tapos yung sa sump natin, eto meron na rin yan, makapal na rubber mat at saka 3/4 na plywood. Yan o, yan yung stand natin. Ayos. So eto, half thick na glass. Dito nakalagay yung overflow box, andito naman yung return para nakatago sa box. Andito naman yung mga braces natin, ayan, ayan. Mga gamit na kailangan, tapos piping. Ayan, piping natin, color gray ang gamit natin. Okay, so ayos. Antayin ko lang si June para maibaba na namin to. Ba, may gloves na ngayon. Ayan, oh. Kayang-kaya ni June ng isang panel. Ayos. Walang kapal, oh. Teka guys, tutulong lang ako magbuhat. Stand. So ang gagawin namin, lalagyan namin ng plastic na sa stand. Yan. Hindi nyo kita eh. Oh. Ilahin ko lang, ilahin ko. Palabasin ko lang. Labas mo muna. Sige. Okay. Yan pa, nakalimutan din yun. Kaya ako, may checklist ako eh. 1, 2, 3. Ayan. Okay.
So yun guys, ito yung sinasabi ko. Kasi pagka pansin nyo, yung mga madalas na ginagamit sa stand is yung rubber. Yung rubber, pagkatagalan, napupunit yun eh. So ito yung ginagamit na namin ngayon. Plastic siya. Ang kinagandahan na ito, pag tiles, pwede na siyang itulak. Yan oh. Pag naka-tiles yung flooring nyo, tutulak na lang. Unlike dun sa goma, pag tinulak mo yun, mapupunit. Kaya ito yung ginagamit namin. Magandang klase. So dahil tatlo lang kami, ayan, ibababa muna yung sump. Tapos hiwalay namin bubuhatin. Mas magaan. Oh, ba't nagpuputol ka na? Pagulong. Ayan, ito 100 gallons na sump. 3/8 yung bottom, 1/4 yung glass ng front, back, and side. Tapos 5 chambers yan. Okay, game. Ito, sump sila nabubuhat ng sump. Ako, taga-video na lang ako. Ayan, Tubo Gaming. Yeah. Bandahan. Oh, okay. Ang sabon yan. So ang request ni client, walang sticker or kulay yung baba dahil lalagyan ko ng mga bato-bato yata, parang pebbles. So wala rin background dahil ayun nga, tagusan dun sa kabila. Okay, so yun, napagpasyahan nila na dito nabuuin dahil medyo masikip gumawa dun. So dito na lang. Ayan, mas maluwag ang galawan. So, yan, napansinin nyo. Grabe. From bakal, ilang inches yan, no? 3/4 to. Tapos 3/4 din to. So, 1.5 inches. Tama nga ba ako? Parang dos na eh. Parang uno na to eh. Oh. Diba? Kapal. So, bago tumama sa bahay, talagang ilan ang pagdadaanan yan. So, ganyan yung i-expect nyong gawa namin. Okay? Bango, may cracklings. Akseso baraha? Isang hagod, isang baraha? Dito ka lang nahagod. May joker. M54. Okay, ito. Back panel naman. So, ang ginawa namin is inayos muna yung lapat ng mga glass bago mag-silicone para masigurado na pantay.
Nakakapagod mag-vlog. Ayun, may pa-Jollibee si Bossing. Kain muna tayo. Salamat. Sa mga ginagawa ng aquarium ngayon, lagi na naglalagay ng ganito. Ito, ano ba to? Ito yung nilalagay na additional brace sa corner ng mga monster tank. So, laking tulong nito. Actually, hindi naman siya masyadong kita eh. Yan. So, kung mapapansin nyo, nasa gilid naman siya. Hindi yan makikita masyado sa viewing glass niya. Actually, dito sa size na to, itong 6x2 by 2.5, kahit wala nang ganon, safe na yan. Pero syempre, doon na tayo sa dagdag protection. Di ba? Okay, so ikakabit na yung male and female adapter nung overflow box natin. Ayan, naka-silicone yan. Kasi pag nakakabit na yung box, ang hirap ng, ano yan eh, mahirap na siyang dukutin. May iba't ibang version ng overflow underflow box. So, nasa inyo yan kung anong diskarte ang gagawin nyo. Pero dito sa project na to, ganito. Konti lang yung ginagamit namin na space para ma-maximize yung aquarium. Hindi naman natin kailangan na masyadong malaking black box or overflow underflow box. Ang importante, matago mo lang yung mga piping. So sa bottom brace, maganda to talaga, makapal yung silicone. May mga gumagawa kasi yung pasigsag. So pag maglalagay kayo ng ganyan, huwag kayo pumayag dun sa gagawa. Lalo black gagamitin. Maganda yung wala kang makikitang glass na parang empty, naka-empty ng silicone. Ayan o. Tsaka syempre sa tibay. Ayan. Bukod sa itsura, sa tibay. Okay, konting update lang. Ito, nakapaglagay na tayo ng brace paikot. So ito yung sinasabi ko, yung brace dapat hindi sigsag-sigsag. Yan, no? Wala kayong makikita na ng salamin. So pag natuyo yan, lilinisin pa naman yan pagbalik. Yan. Pero buo na yung gilid at likod. Yan. Okay. Tapos harap naman. Eto, binubuo naman na yung black box. Ayan, tatapusin na namin yung black box ngayon. Or balitaan na namin kung okay na, malambot pa yung things. Ayan, no? Ayaw pumasok. Buti mahaba kamay mo. Huwag ka lang tayong RTD, nagagawa na naman. Game. Eto, top brace na tayo. Lavender. Itong summer ay 450, yung butterfly mo ay 300. Mga basket ay 300, so ay 300 lang. Yung sa red copper, 450 po.
Okay, commercial muna tayo guys. Ito palang client natin ngayon. Seller siya ng mga imported gapi. Ayan o. Origel Beta Gallery. Ayan. So ang dami dito mga available beta. Pero hindi pa masyado ayos dahil inaayos pa nga yung office. Ayan, nagla-live sila. So kung gusto nyo ng beta, ito. Kung ito, 450. Pareho pala silang 450. Kasi bago year pala lang. RGG, bigay may RGG half moon. Yung RGG na Ano yun? Hindi ko nakita yun. Tingin. Balong. Maganda kung ano eh. Sa white tas black ano. Lab. Owen, ATX. Ako may extra na. Hindi ka siya. Malaki space eh. Okay, konting linis lang. Pero yung totoong linis na ito is next na balik namin. Ayan. So ito, kailangan i-cure muna ng at least 1 week. Babalikan namin after a week. Then, yun, linis. Tapos, papaganahin na. Okay, pakita natin guys yung binuo natin ngayong gabi. 6x2 by 2.5. Tapos, naka 100 gallon sump. Standard. 72 by 18 by 18. 3.8 yung bottom. Ayan. So, black box. Black box natin. Ayan, black. Yung mga excess silicone, pagbalik namin, lilinisin yan. Okay. So, yun. Gusto tayo. Waiting game na. So, ayun guys, ginabi na tayo. Ito, pauwi na ako. So, ayun na nga. Ayun na yung ginawa natin. Part 1 to ng project natin dito sa Antipolo. Maraming salamat ulit kay Boss Kino. Maraming salamat sa iyo, boss. Babalik kami next week after curing. Then, ayun, doon namin lilinisin yung mga excess silicone. Tapos, magkakabit kami ng piping. Then, papaganahin na namin. Lalagyan na namin ng filter media and iba pang mga accessories na kailangan doon sa tank project na to. So, ayun, sa mga gusto magpagawa, message nyo lang ako sa Facebook na Owen Arrow Keeper. Isend nyo sa akin yung target budget nyo or yung size na gusto nyo. Disclaimer lang, hindi po budget meal itong mga ganitong klaseng project. Kaya mas maganda is mag-expect tayo ng medyo mataas na presyo kapag mag-i-inquire tayo ng mga monster tank, okay? Singit ko nga pala guys, yung mga ginamit naming accessories ay available sa Shopee. I-check nyo lang or i-click ang mga products dyan sa baba or i-click nyo ang description ng video na to. Pag click nyo yan, mga products na yan, dedirekta kayo at mapupunta kayo sa Shopee app at dun nyo siya pwedeng i-purchase. Kapag bumili kayo, nagamit yung link na yan, hindi po madadagdagan ng presyo ng mga binili nyong item, pero makakatulong kayo sa akin. So ayun, maraming salamat sa mga nanood. Kung bago lang kayo dito sa YouTube channel ko at nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, pwede ka mag-subscribe, share mo na rin at i-like ang mga video ko. Okay, maraming salamat. Bye-bye!